Praise the Lord! Hallelujah! Shalom to all of us. In Genesis chapter 12, verse 1, the Lord had said to Abram, "Leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you." When God called Abram to leave his father's household and go to the land, the promised land, the world during his time has no road to travel on. Wala pang mga kalsada nung panahon ni Abraham. At kumbaga, siya nga po ang gagawa ng kalsada, para po daanan niya. There was no public works and highways during those times. No GPS nor ways to guide him to the right path to the promised land. But in spite of that, Abraham obeyed the Lord and trusted Him. According to tradition from Ur, Abraham traveled 700 miles or 1,126.5 kilometers to the borders of present-day Iraq, another 700 miles into Syria, and another 800 miles down to Egypt by the inland road, and then back into Canaan, what is now Israel. It is a journey that today's pilgrim, for reasons of internal polity, cannot easily replicate. We all know that Abraham is a man of faith. He is the father of faith. His story began in Ur and ended at Hebron in the promised land. Abraham started this journey from Ur to Hebron in the promised land. And during his journey, he walked his ways following GPS or God's positioning system. Amen. Yun po yung sinundan ni Abraham, ang pagsunod sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, pag tayo po ay sumunod sa Diyos, tayo po ay gagabayan niya sa ating paglakad. Abraham trusted God for his journey. He just obeyed God's command, living his old life in Haran, and find his new life in the promised land. Always remember, the Lord is our shepherd, and He will lead us to the greener pasture. Many people of today are disoriented. They do not know what to do and where to go. Napakarami po sa ating panahon ang hindi alam kung saan pupunta, hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Kasi nga marami sa mga Pilipino ay katulad ng tupang ligaw. Sad to say, many young people especially were guided by blind guides. When it comes to career, marami ang hindi alam ang gagawin. Sa ating panahon, maraming mga kabataan po ang naliligaw ng landas. Kahit yung mga nag-aral, yung mga matatalinong mga kabataan ay naliligaw ng landas. At marami sa kanila ang hindi alam kung ano ang gagawin. At marami sa mga kabataan ang gumawa ng maraming maling desisyon sa buhay. Lalo na po sa pagpili ng kurso o karir na tatakbuhin o pag-aaralan ng mga kabataan ngayon. Sila po ay umaasa sa mga plano ng ibang tao. Kaya nga po madalas sinasabi ko sa mga kabataan sa ating church, kahit sa mga matatanda, na tayo ay magplano kasama ang Diyos. Dapat ang plano natin ay ibinibigay natin sa Panginoon. Kinukonsulta natin ang Diyos sa ating mga plano, sa ating mga hakbangin, sa ating pupuntahan. Dapat po ay ating pong kinukonsulta ang Diyos, lalong-lalo na po sa pagkuha po ng ating karera o karir. Kaya nga po sa ating church, sa Christ of All Ages, tayo po ay nagko-conduct ng career orientation seminar for young people every year, lalo na po nung wala pang pandemya. At napakahalaga po ng papel ng mga churches na gabayan ang mga kabataan. Hindi lang po mga magulang ang gumagabay sa mga kabataan, lalong-lalo na po sa panahon na ito. Ang mga magulang po ay walang panahon. Marami po sa kanila ay walang panahon. Dahil sa sila ay busy, walang panahon para tingnan ang ginagawa ng kanyang mga anak, kung saan ito pumupunta, At maraming ang mga magulang ngayon ay nasa ibang bansa at wala pong tumitingin sa kanilang mga anak. Kaya nga noong pong July 2005, aking itinatag kasama ang board ng Christ of All Ages at ang mga pastor sa tulong ng Mustard Seed Foundation na pinamunuan po ni Pastor Art Medina. Itinatag po namin ang Student Center upang abutin at gabayan ang mga kabataan, ang mga estudyante. Amen. Sabagkat marami po matatalinong mga Pilipino, kulang lang po sa gabay ng mga matatanda, ng magulang, at lalong-lalo na ng iglesia.
Ang mga kabataan daw po ang pag-asa ng bayan. Kaya lang maraming kabataan ngayon ang disoriented. Paano magiging pag-asa ng bayan ang mga kabataang di alam ang gagawin? Hindi nila alam kung saan sila pupunta, hindi nila alam kung anong kurso ang kukunin nila. At sabi ko nga po, napakaraming mga kabataan ang magulo ang isip sa panahon natin ngayon. Sa araw na ito, aking tatalakayin ng isang paksang napapanahon na mula sa banal na kasulatan upang gabayan ang mga taong naghahanap ng tamang direksyon sa buhay. Isang mapagpala at mapagpaalalang araw ng linggo sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Dalangin ko na kayo po ay nasa mabuting kalagayan at huwag po tayong magsawa sa panunood at pakikinig ng salita ng Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng salita ng Diyos, lalong titibay po ang ating pananampalataya sa Kanya. Isang kagalakan sa akin na muli po akong papasok sa inyong mga tahanan upang magdala ng mabuting balita mula sa banal na kasulatan. Tayo po muna ay manalangin. Amang banal na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan. Sa araw na ito, dinadalangin namin na kami po ay gabayan mo sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo upang maunawaan po namin ang mensaheng nais mong iparating sa amin sa araw ng linggong ito. Dinadakila ka namin, salamat po sa lahat ng pagpapalang tinanggap po namin sa loob ng isang linggo. Dalangin namin na sa araw na ito, maunawaan naming tunay ang iyong banal na salita upang maging bagabay namin habang kami po'y naglalakbay sa sanlibutan ito. Dalangin po namin ito sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. The title of my preaching today, my 135th online message is The Right Direction. Bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, tayo po muna ay makinig sa isang special number from the worship team. Can you hear the sound of heaven, like the sound of many waters? It's the sound of worship coming from His throne. There are cries of adoration as men from every nation lift their voice to make His glory known, singing, Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord.
Thank you, worship team, for that beautiful worship song. In Proverbs chapter 3, verse 5 to 6 says, "Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight." Today in our generation, people are too knowledgeable, as if they know everything. Sa panahon natin ngayon, sa ating henerasyon, ang mga tao po ay parang alam na nila ang lahat. Nakapag-aral lang po, parang alam na nila ang lahat ng tungkol sa kanila. Education is so high and people seems too expert when it comes to knowledge. And because of this, many of them are disoriented. Dahil sa sobrang aral at masasabi nating katalinuhan ng tao, marami sa atin ay disoriented o nalilito kung ano ang gagawin at saan pupunta. Marami nga mga kabataan sa ngayon, nakapag-aral lang ng konti, akala mo alam na nila ang lahat. Ang lahat ng tama nilang gagawin. Kung kaya't sa ating panahon, marami ang naliligaw ng landas, bata man o matanda. Marami ang napapahamak sa sobrang talino. Noong araw nga, mayroon kaming kaklaseng valedictorian sa elementary, ang tawag nga namin sa kanya ay Mr. Dictionary. Sapagkat kahit anong itanong mo, tungkol sa salita sa English, ano ang ibig sabihin nito? Pag sinabi mo sa kanya, ano ang ibig sabihin ng salitang ganito? Alam niya, pinaliliwanag niya, at talagang ang galing at pinagmamalaki namin ang aming kabatsmate. Kaya lang, sa kasamaang palad, itong aming kaklasing ito na sobrang talino, siya po ay nabaliw. Nasira po ang kanyang ulo. Alam niyo ba na nakikita po namin siya, no? Na siya po ay naglalakad ng hubad sa kalsada. At yung pong katalinuhan niya ay wala pong nagawa para siya po ay iayos at siya po ay namatay na. At marami sa ating panahon dahil sa sobrang aral, naging lapastangan sa Diyos at sa kanilang mga magulang. At madalas ko nga pong sinasabi, no? Ano naman kung mataas ang iyong pinag-aralan? Ano naman kung mayaman ka, kung lapastangan ka naman sa Diyos at lapastangan ka sa iyong mga magulang? Ano naman ang credit nun? Ano naman ang nakakahanga sa iyo? Kaya nga po kayong mga kabataan, tayong matatanda, kahit tayo po ay nakapag-aral, kung lapastangan naman tayo sa Diyos at sa ating mga magulang, ano naman yun? Amen? Kakahiya nga po yun sa harap ng Diyos. Kahanga-hanga ba yun? Hindi. At marami ang napapahamak. Ayon kay Haring Solomon, isa sa mga halimbawa ng matalinong tao, ito ang aral na tinanggap natin sa kanya at ito rin ang kanyang pinayo sa kanyang mga anak. Sa panahon din natin ngayon, sapagkat ang salita po ng Diyos ay punong-puno po ng pagpapayo. Kaya nga po madalas ginagamit ko sa inyo ang mapagpaalalang araw, sapagkat dapat po nating maalala ang lahat ng ating natutunan. Ayon po sa Kawikaan, Kabanata 3, talatang 1 hanggang 8, ito pong sinabi po ni Haring Solomon sa kanyang Kawikaan, "Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim, upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwinta sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siyang ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat." Purihin ang pagkabasa ng banal na salita ng Diyos. When Solomon became the third king of Israel, his father David told him in 1 Kings chapter 2 verse 1 to 3, when the time drew near for David to die, he gave a charge to Solomon his son. "I am about to go the way of all the earth," he said. "So be strong, show yourself a man, and observe what the Lord your God requires. Walk in his ways, and keep his decrees and commands, his laws and requirements, as written in the law of Moses,
so that you may prosper in all you do and wherever you go. Ayon po sa unang mga hari, kabanatang 2, talatang 1 hanggang 3, nang malapit ng mamatay si David, pinagbilinan niya si Solomon ng ganito, malapit na akong mamatay. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. Good fathers give right direction to his children. Ang mabubuting ama ay nagbibigay ng tamang direksyon sa buhay ng kanyang mga anak. Sinabi po ni David kay Haring Solomon na tuparin niya ang tungkulin niya sa Diyos at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at sundin ang mga batas, utos, hatol, tuntunin ng Diyos na isinulat ni Moises. At sa ganun magtatagumpay ang mga taong susunod sa kautusan ng Diyos. Sila ay magtatagumpay sa lahat ng kanilang gagawin at sa lahat ng kanilang pupuntahan. To have the right direction, walk in His way, the way God wants us to go. God, in the name of His Son, the Lord Jesus Christ, is our right path. Walang maling daan kapag sa daan ng ating Panginoon tayo lumakad. When Jesus was with His disciples, Thomas asked the Lord for the right direction of life. In John chapter 14, verse 5 to 6, Thomas said to Him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you are looking for the right guide on your journey, come to our Lord Jesus Christ, our true navigator for a safe travel. Kung kayo po ay naghahanap ng gagabay sa buhay mo para ikaw ay magtagumpay, lumapit ka sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sapagkat siya po ang tunay na gabay ng ating buhay sa katagumpayan natin. Maraming mga tao sa ating panahon ang ligaw sa buhay. In fact, mahalata mo ang mga ligaw sa buhay. Yung bang maraming binibili at maraming buhat-buhat sa kanyang paglalakad. Katulad po ng mga taong grasa. Alam niyo ba na ginagaya ng maraming taong grasa ang marami sa atin? Akala ng taong grasa kasi tamang gayahin ang mga taong maraming binubuhat na bag at namimili ko ng kung ano-ano. Kaya't napapansin natin na madami ding buhat ang taong grasa. Nakakatuwa po itong aking sinasabi sa inyo, no? Na kung mapapansin po ninyo, ang mga taong grasa dito po sa ating panahon sa Pilipinas ay ang dami pong kalakal na bit. At akin po naisip na siguro po ginagaya po ng mga taong grasa ang tayong mga matitinong tao sapagkat napakadami po nating bit na bag, na mga dalahin. Lalong-lalo na po pag tayo po ay namimili sa groceries o nagsha-shopping. Hindi ko po sinasabi na huwag mamili ng marami. Katulad din namin na malaki ang pamilya. Marami kaming groceries, may mga dala kaming mga shopping bags. At kami naman po ay sumusunod sa ating Panginoon. Pero kung minsan tayo po ay nagiging impulse buyer din. At ayun po, madalas, lalo na po ako, kung minsan ang dami ko pong nabibili na hindi ko naman nagagamit at sayang lang po ang aking pera para dito. Sapagkat hindi po tayo perpekto. Lahat po tayo ay masasabi nating impulse buyer. At yun nga po, kailangan po natin na tayo po lagi ay mananalangin sa Diyos at hihingi po ng gabay sa Kanya. Katulad po ng marami sa atin, isang kwarto nga puno ng bag at sapatos. Kung kaya't minsan makikita mo sa ang mga ibang babae, kadalasan mo marami mga babae ngayon, na ang dami-dami pong dalang bag. No? Tatlo-tatlong bag po ang bitbit. May Hermes, may Louis Vuitton at Chanel. At kailangang bitbitin ang maraming bag for display. Amen. Marami nga po ito. Gusto po, dala-dala po yung kanyang magagandang bag for display at masasabi niyang mahal ang bag ko. At kung pwede lang naisuot ang magagandang sapatos niya ng sabay-sabay, baka ginawa na niya. Alam niyo po ba na may bag na 3.8
million po ang halaga at sapatos na $19.9 million po ang halaga. Alam niyo po ba na may mga mamahaling bag, no? Katulad po ng Huwad 1001 Knight's Diamond Purse. Ang halaga po nito ay $3.8 million. Oh, sabi nga portamneda pa lang, ano? Hindi pa po ito bag, purse pa lang. Ang Hermes Kelly Rose Gold, $2 million. Ang Hermes Birkin bag by Ginza Tanaka, $1.4 million. Ang Hermes Chained Anchor bag, $1.4 million. Ganito po kamamahal ang mga bag po dito sa panahon natin ngayon. Saka nakakita ng $3.8 million na portamneda pa lang, no? Purse pa lang. Ito naman po ang mga expensive shoes ng 2021. Ang pang-apat po ay Harris Winston Ruby Slippers. Slipper pa lang po ito, $3 million. Yun naman po Debbie Wingham High Heels, $15.1 million. Yun naman po Jada Dubai and Fashion Jewelers Fashion Diamond Shoes, $17 million. At ito po yung pinakamahal, Moonstar Shoes by Antonio Vietri, most expensive shoes, $19.9 million or 1 billion pesos. Napakamahal pong sapatos ito. Gusto niyo po bang ito ang inyong gamit habang bumibiyahe po kayo sa buhay mo? Ewan ko lang kung tatagal kayo sa biyahe kung ganito ang suot ninyong sapatos. Noong araw po, ang lalagyan lang po ng pera ni Lola ay panyo lang. Ayan po yung picture. At nung panahon naman po ni Moses at ni Abraham, ito naman po ang sandalyas na suot nila noong panahon na yun. At kayo po ba, naalala niyo pa po ba ang mga tsinelas ninyo na may perdible sa dulo? Ako po nakapagsuot ako niyan. Ano? Minsan may alambre, kung walang perdible, alambre. Yan po yung tsinelas po natin. Pero ang maganda lang, nakarating tayo sa paparoonan natin. Amen. Kahit ano po ang suot ninyong sapatos, wag lang yung mga matataas na yun dahil tsak matitipalo kayo. Kahit mumurahing sapatos lang ang suot mo, pero kung ang gabay mo ay ang Panginoong Jesucristo, makakarating ka sa lugar na kung saan ikaw ay magtatagumpay. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Wala po sa damit yan. Amen. Wala po sa sapatos, wala po sa bag. Ang ating buhay ay nasa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus told His disciples in Luke chapter 9 verse 3, He told them, take nothing for the journey. No stuff, no bag, no bread, no money, no extra tunic. It means God will provide for our journey while doing the works for God. Tandaan po natin, ito pong mga katagang binanggit po ng ating Panginoong Jesucristo ay sinasabi po niya na magtiwala tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Diyos sapagkat sa ating pagbibiyahe na kasama ang Panginoong Jesucristo, hindi niya tayo pababayaan o iiwan kailanman. It is burdensome to travel with heavy loads. Napakabigat po, napakahirap pong bumiyahe ng napakarami pong karga-karga. As we journey with our children, with our family, don't carry bags which are not yours. And let those who own it carry them by themselves. Sa ating pong pagbabiyahe, sa buhay na ito kasama ang ating mga anak, ang ating asawa, ang buong pamilya, huwag kayong magbitbit ng mga bag na hindi sa inyo. Pabayaan nyo kung sino ang may-ari ng bag, siya ang magbitbit. Kung hindi mo bag, huwag mong bubuhatin. Isa sa mga dahilan na tayo po ay nabibigo sa ating biyahe sa buhay ay ang pagdadala ng bag o ng mga dalahin na hindi atin. Kung kaya't marami sa atin ang nabibigatan sa buhay at hirap magbiyahe patungong tagumpay. Marami sa atin ang gustong mamuhay doon po sa taas ng bundok. Subalit dahil sa bigat ng pasanin, doon na lang tayo huminto at nanirahan sa daan. Dahil sa bigat ng pasanin na hindi sa iyo, you lost your vision of the mountain-top living. Many of us stayed in the valley where the shadow of death is always present. Dahil po sa pagbubuhat po ng mga pasaning hindi sa atin, yung po mga pangarap nating mamuhay po dun sa ibabaw ng bundok, marami sa atin po ang nanatili na dun sa lambak, na kung saan palaging naroon ang anino ng kamatayan. According to King Solomon the Wise, in Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart
and lean not on your own understanding. Heart means our soul, our whole being. We need to entrust everything we have in God alone through Christ our Lord. At huwag tayong padaya sa ating nararamdaman, maging sa ating mga pinag-aralan. Tandaan natin na ang tunay na karanasan sa buhay ay wala sa silid-aralan. Ito ay natututunan natin sa kalsadang ating dinadaanan. Kaya nga may mga street smarts, sabi nga, no? Madalas po na akala natin nasa silid-aralan po ang tunay na karanasan. Sabi ko nga po at sinasabi ng marami na ang tunay na karanasan ay nasa daan, nasa kalsadang ating hinahakbangan araw-araw. Ano po ba yung street smart? Street smart are people having the experience and knowledge necessary to deal with the potential difficulties or dangers of life in an urban environment. Ganito po yung tinatawag na street smart, yung mga matatalino sa kalsada, no? Dahil magagaling, nakikita po ninyo yung mga batang maliliit, no? Nakikita ninyo kung paano sumakay sa sasakyan ng tumatakbo, nakikita ninyo kung paano mga dumiskarte ang mga batang kalsada. Ako po ay batang kalsada rin. At marunong din po akong dumiskarte, amen. Sabi nga, puro daw diskarte, ano gagawin mo? Magtatanga-tangahan ka. Sa buhay na to, pag mahina ka sa diskarte, talo ka, amen. Lalo na kung ang diskarte mo ay hindi sa kalooban ng Diyos. Tandaan natin na ang mga diskarte natin ay ayon sa kalooban ng Diyos. Marami pong mga tao na nag-aral nga daw po sa University of Hard Knocks. Ano po ba yung School of Hard Knocks? The School of Hard Knocks, also referred to the University of Life or University of Hard Knocks, is an idiomatic phrase. Ito po ay isang idiomatic expression na ang ibig sabihin, ang mga taong ito ay natuto, nag-aral, at natutunan po ang mga mali, ang mga pagkakamali nila sa kanilang buhay. At ito po ay tinawag nga po ang mga taong ito na nag-aral po sa University or School of Hard Knocks. Ako din po, nag-aral po ako sa School of Hard Knocks sabagat ang dami ko rin pong pagkakamali. At doon sa aking mga pagkakamali na yon, doon po ako natuto. Tandaan po natin na wala po sa eskwelahan, wala po sa normal university ang isang tunay na pag-aaral. Doon po sa mga na-trained sa School of Hard Knocks, marami po tayong natutunang teorya para tayo po ay magtagumpay. Hallelujah! Katulad po ni Thomas Edison, ilang libong beses po siya nagkamali para gumawa po ng isang bumbilya. Tayo po, ganun din. Sa dami nating mali, isa lang ang tama para tayo magtagumpay. Kaya po huwag kayong matakot magkamali. Sapagkat dyan po sa University of Hard Knocks, sabi nga, dyan nyo matututunan ang tunay na buhay kung kasama ninyo ang Panginoon. Kasi po marami pong nag-aral dyan po sa University of Hard Knocks, pero hindi naman po natuto, hindi lang na-i-apply sa kanilang buhay. Tandaan po natin ang ating pong mga magkakamali, ang ating mga aral sa mga mali nating ginawa ay magiging matagumpay lang tayo kung tayo po ay nasa pangangasiwa na ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Every Christian must learn to live a life traveling with God in Christ. Dapat po tayong mga Kristiyano ay matutong mamuhay at magbiyahe sa buhay na ito na laging kasama ang Panginoong Hesukristo. Doon po sa mga tao na wala pa sa Panginoon, tandaan natin na ang buhay po ay ligaw pag wala po ang Panginoong Hesukristo na siyang direktor ng ating mga lakad, ng ating biyahe. When Joshua led the Israelites in the Promised Land, the Lord told him, "When you see the ark carried by the priest, you must go out of your place and follow it." When Joshua led the Israelites in the Promised Land, the Lord gave him an instruction, a very important instruction. In Joshua chapter 3, verse 3 to 4, giving orders to the people, "When you see the ark of the covenant of the Lord your God, and the priests who are Levites carrying it, you are to move out from your positions and follow it. Then you will know which way to go, since you have never been this way before. But keep distance of about 1,000 yards between you and the ark. Do not go near it." For 40 years wandering in the wilderness, Joshua, together with the new generation of Israelites, crossed the Jordan River,
following the Ark of the Covenant carried by the priests, which represent the presence of God. Joshua trusted God when he carried the command of God in crossing the Jordan. Hallelujah! Praise God! 40 taong naglagalag ang Israel doon po sa wilderness, doon po sa ilang. At nang dumating na po ang araw na sila po ay tatawid doon po sa Jordan River, binigyan po ng mahalagang instruction ng Diyos si Joshua sa kanilang pagtawid doon po sa Ilog Jordan. At sinabi po ng Panginoon na pag nakita mo nang lumalakad ang mga paring dala ang Ark of the Covenant of God, dapat ikaw ay umalis na sa lugar mo at sumunod po sa presensya ng Diyos na nirepresenta ng Ark of the Covenant of the Lord. And in Joshua chapter 3 verse 5, Joshua told the people, "Consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you." Setting ourselves apart for God and obeying His word will surely be a blessing and a great experience to every one of us. To know the right direction, we need to follow where the Lord wants us to go. Joshua and the whole Israelites follow the presence of God. Tandaan po natin na pag atin pong inihiwalay ang sarili natin, we set apart ourselves for God at sinunod po natin ang salita ng Diyos, sisiguraduhin ko kayong pagpapalain tayo ng Diyos at mararanasan natin ang mga himala at mga kahanga-hangang mangyayari sa buhay natin dahil sumunod tayo sa ating Diyos. In Joshua chapter 3 verse 4, "Then you will know which way to go, since you have never been this way before." Walang maliligaw kung ang Diyos ang ating gabay. Marami ang napapahama kapag ang sarili lang nating kaalaman ang ating sinusunod. In Luke chapter 9 verse 23, the Lord Jesus Christ said, "Then He said to them all, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me." Jesus told His disciples to follow Him, carrying their own cross. Our cross represents our cares of life, every burden that you can think of. So when you walk, we must see to it that we carry our own cares and follow the Lord Jesus Christ wherever He goes. Saan po ba pupunta ang Diyos? Katulad nga po ng tinanong ni Thomas, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Tatanungin ko kayo ngayon, sa ating pagbibiyahe, saan po kaya talaga ang tunay na destination natin? At sinabi po ng Panginoong Jesucristo na kailangan pong buhatin natin ang sarili nating mga krus. Pasanin natin ito at sumunod sa Kanya. Saan po ba papunta ang ating Panginoong Jesucristo? Jesus carried our infirmities and our sorrows, our sin and the curse of death at the Calvary. We too must carry our cross at the Calvary. Tandaan po natin, napasan po ng ating Panginoong Jesucristo ang Kanyang krus. At ang krus na yan ay nagre-representa ng ating mga karamdaman, ng ating kasalanan, ng ating kadukhaan, ang ating kalungkutan, ang kasalanan at ang sumpa ng kasalanan at kamatayan. At alam niyo ba kung saan pupunta ang Panginoon? Doon po sa Kalbaryo. At dapat ang bawat isa sa atin ay pumunta rin doon po sa Kalbaryo. Bakit? Sapagkat ang Kalbaryo po ay ground zero. Ito po ang epicenter ng mundo, na kung saan doon po nakipaglaban ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo sa mga puwersa ng kadiliman at kasamaan sa mundong ito. Always remember that the Calvary is the ground zero, the epicenter of the earth where the Lord Jesus fight the battle against the forces of evil, the forces of wickedness and powers of this dark world in heavenly realms. In Isaiah 53 verse 4, "Surely He took up our infirmities and carried our sorrows, yet we considered Him stricken by God, smitten by Him and afflicted. But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed." Jesus told His followers to follow Him. We must follow His footsteps so that we can arrive to our destiny. Mga kapatid, ibinilin po ng Diyos sa Kanyang mga alagad. Sinabi po Niya sa Kanyang mga alagad na sumunod sa Kanya. Kalimutan ang kanilang sarili,
buhatin ang kanilang sariling krus at sumunod sa Kanya. To follow Jesus, we need to deny ourselves. King Solomon in his Proverbs says, "Do not lean on your own understanding." It is denying yourselves. We need to deny ourselves. When we follow Jesus, see to it that we carry our own cross. No one can carry your cross. Tandaan po natin yan. Pag tayo po ay sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, kalimutan natin ang ating sarili, itakwil natin ang ating sarili, ang ating natutunan, ang iyong mga napag-aralan, at sumunod sa Panginoon. Amen. At tandaan po natin na buhatin po natin ang sarili nating krus sapagkat walang magbubuhat niyan. Amen. Tandaan natin na ang krus ay representation ng sufferings at hindi tayo makakarating sa ating paruroonan ng walang sakripisyo. Amen. Kung iniisip ninyo na maghinahawa po ang biyahe papunta po sa tagumpay, nagkakamali kayo. Ayon sa unang mga taga-Korinto, Kabanata 10, talatang 13, ito po sinasabi, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Ito po ang pangako ng banal na kasulatan na ang lahat ng anak ng Diyos, dahil po ang ina-address po ni San Pablo ay ang mga Kristiyanong mga taga-Korinto. Ang sabi po ni San Pablo, wala pang pagsubok na ibinigay sa atin na hindi natin kayang gawin sapagkat ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng lakas kung tayo ay nanghihina na sa mga pagsubok ng buhay. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng mga pasanin na hindi natin kakayanin. At kung sakaling tayo ay bumigay sa bigat ng krus, napasa natin habang tayo ay nasa likod ng ating Panginoon, na patuloy na sumusunod sa Kanya, tayo ay palalakasin niya upang matapos natin ang paglalakbay, buhat ang ating krus papuntang Kalbaryo para sa ating pagtatagumpay. Amen. Hallelujah. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, ang destinasyon po ng lahat ng Kristiyano ay ang Kalbaryo, na kung saan doon po pinagtagumpayan ng ating Panginoong Hesukristo ang lahat ng kalaban, ng kaaway, ng kadiliman, ang karamdaman, ang kasalanan, at ang sumpa ng kasalanan at kamatayan. Amen. Hallelujah. Kaya nga po lahat tayo, gusto ko maunawaan ninyo ngayong araw na to, na tayo po ay papunta sa Calvary. Amen. Hindi po tayo pwedeng magtapos sa ating lakbayin nang hindi tayo pupunta sa Kalbaryo, dahil doon po natin mapapagtagumpayan ang lahat ng ating dalahin ng mga pagsubok at hamon sa ating buhay. Kahit buhat mo pa ang iyong krus pero hindi ka sumusunod kay Jesus, mapapagod ka lang at paikot-ikot ka at hindi ka makakarating sa iyong paruroonan. Kaya marami sa atin na kahit magsikap sa buhay, nabibigo pa rin sa bandang huli kasi hindi siya sumusunod sa ating Panginoon. Wala siya sa likod ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya po ngayon kayong mga nanonood at nakikinig, para po tumama po ang ating paghakbang, paglakad. Ano ang sabi ng Panginoon? Kalimutan mo ang iyong sarili, ang iyong natutunan, at umasa ka sa dunong ng Diyos. Sumunod sa Kanya, buhat ang iyong krus, patungo doon po sa Kalbaryo. Hallelujah! The right direction we are traveling is the direction where Jesus Christ is heading. Ang tamang daan po ng ating biyahe ay ang tamang direksyon na kung saan ang Panginoong Hesukristo ay pumunta, pasan ang Kanyang krus. Jesus promised us that He will never leave us nor forsake us until the end of time. Kaya nga sa araw na ito, kung gusto nating malaman ang tamang daan ng ating kinabukasan, we need to deny ourselves. We need to carry our own cross and follow the Lord. Anuman ang maging desisyon natin sa ating buhay, basta nasa likod tayo ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay magtatagumpay. And as I close, siguraduhin natin na ang lahat ng anak ng Diyos ay may pasanin, may krus na pasan
sa likod ng ating Panginoong Hesukristo. At siguraduhin lang ninyo na we are heading at tayo ay papunta doon po sa Kalbaryo. Ito po, sabi ko nga, ay ground zero. This is the place where the Lord Jesus Christ was offered as an offering to God. Doon po sa Kalbaryo, inihandog po ang kordero ng Diyos upang mamatay para sa ating kasalanan. Natandaan po natin, mga kapatid, kung gusto ninyong ihandog ang inyong sarili sa paglilingkod sa Panginoon, pumunta po tayo sa Kalbaryo spiritually speaking. Amen. Hallelujah. Kaya nga po sa Kalbaryo, pasan po na ang Panginoong Hesukristo, dala po niya ang lahat ng kabigatan, ang karamdaman, ang kasalanan at ang sumpa ng kamatayan doon po sa krus sa Calvary, para po mapagtagumpayan po niya ito, at siya nga po ay nagtagumpay. Kung kaya't ngayong araw ng linggong ito, gusto mo bang magtagumpay? Sumunod ka sa Panginoon at pumunta ka doon sa Kalbaryo, sa sentro ng tagumpay ng ating Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyo lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang banal na nasa langit, maraming salamat sa mensahe na inyo pong binigay sa amin. Nagpapasalamat po kami at naunawaan namin na ang Kalbaryo po ay sentro ng pagpapala mo, sentro ng pagtatagumpay. Marami po sa amin ang natatakot po dun sa Kalbaryo. Subalit ngayong araw na ito, natutunan po namin na ang Kalbaryo pala ay ang lugar ng tagumpay, lugar ng pagpapala mo, Panginoon, lugar na kung saan pinawalang sala mo ang aming mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo doon po sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat, Ama, at dalangin namin na patuloy mo po kaming gabayan sa pamamagitan ng iyong anak na si Hesukristo sa patnubay ng banal na Espiritu Santo upang makarating din po kami sa Kalbaryo spiritually speaking. Sa araw na ito, pagpalain mo ang bawat isa. Dalangin ko, O Lord, na maibaon sa puso at isipan ng aking mga kapatid ang mensaheng ito. Sapagkat kung hindi kami makakarating sa Kalbaryo, hindi namin mararanasan ang tagumpay ng buhay na ito. Kaya po, Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat sa mensahe sa araw na ito. Dinadalangin ko po, Panginoon, na patnubayan mo ang bawat isang nanunood at nakikinig. Dalangin namin, O Lord, na pagalingin mo na rin ang aming bayan laban sa COVID-19. Pagpalain mo ang aming Pangulo. Ingatan niyo po siya at matapos sana niya ng maayos ang pamamahala sa bansang ito. Dalangin ko ang lahat ng frontliners ng mga Pilipino, ingatan niyo po sila at ilayo sa karamdaman ng COVID-19. Pagpalain mo ang Israel. We pray for the peace of Jerusalem. We declare blessing over the whole nation of Israel. We pray for America. We declare blessing over the land of America, over the land of Europe, over the land of China, Asia, at lalong-lalo na po sa Luzon, Visayas, and Mindanao ng Pilipinas. Maraming salamat, O Lord. Pagpalain mo ang lahat ng member ng Christ of All Ages, lahat ng member ng God Will Provide Church na pinamumunuan ni Pastor Job Tullius, at ang church po ni Pastor Fred Merihilla, ang Assemblies of God doon po sa Cavite. Pagpalain mo, O Lord, ang lahat ng mga nanunood at nakikinig. Pagpalain mo ang gawa ng kanilang mga kamay. Pagpalain mo sila, O Lord, sa lahat ng kanilang gagawin at patnubayan mo ang landas ng kanilang tatahakin. Pagpalain mo, Panginoon, ng lahat ng mga anak ng Diyos. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, Ama, sa araw na ito. Dalangin namin na pagpalain mo rin ang aming mga gawain, lalong-lalo na po ang aming study in the Word every Friday sa Zoom meeting namin, at pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming pagsamba at pag-aaral ng salita sa construction every Wednesday. Pagpalain mo mga construction workers at sana maibaon mo sa kanilang puso ang tunay na pananampalataya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, sa araw na ito. Dalangin ko rin, Panginoon, ang lahat ng mga sumusuporta sa Christ of All Ages. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga tao sa ibang bansa na nagsusupport sa Christ of All Ages, pati ang mga nasa Pilipinas, O Lord. Pagpalain mo sila, O Lord. Purihin ka, Panginoon, sa araw na ito, Ama. Dinadakila ka namin, sinasamba ka namin, niliwalhati. Dalangin namin ang liwanag ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo ay magningning sa buhay namin. Mahabag ka lagi sa amin at bigyan mo kami ng tunay na kapayapaan sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, at ang lahat
ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Magandang araw po sa inyong lahat, and to God be the glory. Hallelujah.